Ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, at bago po sa pagpapatuloy, muli magandang gabi o natigit po sa lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at maging sa ating po mga kasamahang manggagawa sa basan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa mahal na Panginoon, isang mapagpalang gabi at gabi po sa lahat po ng ating po mga masugid nating taga-subaybay sa ministeryong ito, isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At purihin po ang ating dakilang Diyos at buksan po natin mga kapatid ang ating po mga banal na kasulatan. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, ang talata po ay 23, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, sapagat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala nga. Ibig sabihin mga kapatid ko, dito sa mundong ito, sa panahon po natin ngayon, wala hong taong hindi nagkakasala, maliban na lang po sa bagong panganak. Amen? Subalit nilalarawan din ng banal na kasulatan na buhat pa sa tiyan ng kanilang ina, ipinaglihis sila sa kasalanan. Di ba? Subalit, kung atin pong uunawain ang sinabi ng banal na kasulatan, walang taong hindi nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ano ang dahilan, mga kapatid ko, kung bakit may mga tao po na hindi ho umabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon? Sabagat, ang sabi nga ng banal na kasulatan, lahat nga eh. Di ba? Sabi ng Biblia, walang taong matuwid, wala kahit isa. Amen? Subalit, ito po ang isa sa pinakamalinaw na ating pong pananaw bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, na bagamat tayo po, mga kapatid ko, ay nagkasala o makasalanan, tayo po, mga kapatid ko, ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at ito po ay ating pong kinikilala sapagkat alam natin na tayo po ay nagkasala. Amen? Kapag alam mo na ikaw ay nagkasala, ano ngayon ang kailangan mong gawin? So kinakailangan kilalanin mo. Aminin mo. Amen? So ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito, paano maging ligtas? Paano maging ligtas? Dahil nga, ang sabi ng Biblia sa ating binasa, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So ngayon, ang kailangan po natin mga kapatid, ang unang puntos po natin dito, na sabi po, number 1, aminin na ikaw ay makasalanan. Hello? Aminin mo na ikaw ay nagkasala, ikaw ay makasalanan, tayo ay makasalanan, at tayo po ay hihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating pong mga nagawang kasalanan. Amen? Ibig sabihin, hingi ka ng tawad sa mahal na Diyos. Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon Diyos, dahil nakapag-isip ako ng hindi maganda. Nakapagsalita ako ng hindi maganda. At mayroon pong nasaktan. Hinihingi mo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Bakit? Dahil yun po, mga kapatid ko, ang isa sa kailangan ng lahat ng tao na tayo po ay natututo na humihingi ng tawad sa ating dakilang Diyos sapagkat ang papasok ng langit, mga kapatid ko, ay mga taong pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Aabot ka sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon Diyos kung mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Amen? Paano tayo mapatawad sa ating mga kasalanan? Samantala ayaw nating lumapit sa Diyos.
Di ba? Gusto mong kilalanin ang Diyos? Gusto mong aminin na ikaw ay nagkasala? So, kinakailangan, mga minamahal kong kapatid, unang-una na idea po dito, mga kapatid ko, na sinasabi ng banal, na sinasabi dito, aminin na ikaw ay makasalanan. So ngayon, ang kailangan natin, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Di ba? Nangangailangan tayo ng tagapagligtas. So sino yung kailangan natin? Una, kailangan natin ang Diyos. Hello? Pangalawa, lumapit tayo sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Ito lang kasi mga kapatid ko nakakalungkot. Ang tao, kapag hayahay ang buhay, hindi man lang makabanggit sa pangalan ng Diyos. Di ba? Pag nasa kasaganaan, lahat mga kapatid nandyan sa kanila, hindi man lang maalala ang Diyos. Tama? Pero kapag dumaan sila, binagyo sila, nilindol sila, may problema sila, may karamdaman sila, doon na sila tumatawag sa Panginoon. Hindi ko sinasabing mali yun. Subalit, hindi pa dumating yung bagay na iyan. Hindi ka pa nagkaroon ng problema. Hindi ka pa nagkaroon ng karamdaman. Hindi ka pa nagkaroon, mga kapatid ko, ng panganib o banta sa iyong buhay. Hindi pa dumating yung mga sakuna. Hindi pa dumating yung lindol. Hindi pa dumating yung bagyo. Dapat tumatawag ka na sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal ko kapatid, hindi ka mahihiya na tumawag sa Diyos. Bakit? Kasi lagi kang tumatawag sa Panginoon. Lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi kang sumasamba sa Panginoon. Lagi kang nagpupuri sa mahal na Panginoong Diyos. Kaya hindi ka nahihiya, mga minamahal ko mga kapatid, na kahit tawagan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa panahong ikaw ay nasa kagipitan. Amen? Pero bakit kaya mga kapatid, marami hong taong hindi nahihiya na tumatawag sa Panginoon, na wala namang time sa Panginoon. Di ba? Lahat tayo magsabing amen. Pag nasa pagsubok na, Diyos ko, Ginoo, Ginoo ko. Pero pag hayahay ang kabuhi, mga minamahal at mga kapatid, hindi man lang makadayaw sa Ginoo, hindi man lang makapagpasalamat sa Ginoo, sa tanang grasya na ginhatag sa ila. Amen? So dapat mga minamahal ko mga kapatid, lahat, anumang mayroon tayo, natututo tayo magpasalamat lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yun po ang kaligayahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na makita ang tao, mga kapatid, na tumatawag sa Diyos, na mga taong naglilingkod sa Diyos, at mga taong karapat-dapat na bigyan ng lahat ng biyaya at pagpapala na kung saan, mga kapatid ko, ito ay ibibigay ng Diyos sa mga taong kanyahong mga pinatawad. Amen. Amen? Paano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan? Aminin natin na tayo po ay nagkasala. Di ba? Marami sa atin hindi ko marunong umamin eh. Amen? Kahit mali na, ayaw pang aminin. Proud pa. Ipinagmamalaki pa, mga kapatid ko, yung kanyahong pagkakamali. Taas no pang ipinagmamalaki yung kanyahong kasalanan. Amen? So kailangan po natin i-acknowledge natin na tayo po ay makasalanan. Amen? Tayo po ay nagkasala. So ngayon, ano po ang kailangan po natin? Ang Diyos ang kailangan ng tao, at dahil kailangan ng tao ang Diyos, so kinakailangan lagi kang lumalapit sa Diyos. Amen? So pangalawa, kailangan kang maniwala. Amen. Maniwala ka sa Diyos. Hello? Pero ito yung katotohanan, mga kapatid. Marami pong taong naniniwala sa Diyos, tama? Patay ang ganong paniniwala kapag walang gawa. Patay ang ganong paniniwala, walang pinta yun. Kasi naniniwala lang tayo eh. Pero wala tayong ginagawa. Oo, alam natin na may Diyos.
Sino dito na may alam na may Diyos? Halos lahat ng tao alam na may Diyos. Subalit, alam nila na may Diyos, alam nila na totoo ang Diyos, mayroon ba silang ginagawa para sa Diyos? Wala. Di ba? Ayan. Katulad po yan, mga kapatid ko, magtrabaho ka na magtrabaho. Bakit? Ano ba yung dahilan mo? Bakit ka nagtatrabaho? Para mayroon kang sahod, mayroon kang sweldo. So, inaasahan mo na yon. Tama? Amen. Hello? Amen. Tama ho ba, mga kapatid? So, ganoon din yan sa mahal ng Panginoon. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kapag ikaw ay mayroong ugnayan sa Diyos, so natural, mga minamahal ko mga kapatid, dahil may ugnayan ka, katulad po yan sa trabaho. Lagi mong ginagawa, lagi kang nagtatrabaho para ikaw ay may sweldo. Ganon din yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo maglingkod sa Panginoon para yung pangako ng Diyos, yung mga promise ng Diyos, ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Alam mo ba natin yung pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos, hindi lang yung yumaman ka, hindi lang yung kumanda yung buhay mo. Sabagat marami hong mga pangako ang Diyos, mga kapatid ko, na hindi po dumating sa atin. Di ba? Kasi ang sabi kasi, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Eh marami namang hindi nanagana sa pagpapala eh. Financially. Nanatiling tapat, mga minamahal ko mga kapatid, pero hindi lahat nananagana sa pagpapala. Depende. Amen? Hello? Amen. Kasi meron pong pagpapala na ipinangako ang Diyos na higit pa sa pagyaman ng tao dito sa mundo. Yung pagpapala, mga kapatid ko, yung kayamanang hindi naluluma at kayamanang hindi kumukupas, doon sa langit yon. Alam niyo ho, mga kapatid, kahit may pagmakain ka lang araw-araw, masaya ka na. Makontento na tayo sa kung ano bang mayroon tayo. Basta ang mahalaga, mga kapatid ko, lagi tayong nasa Panginoon. Nanagana ka nga sa pagpapala, lahat mayroon ka na. Subalit, wala ka naman sa Panginoon. Pagdating ng araw, saan ka kaya pupulutin? Saan kaya tayo mapupunta? Amen? Hello? So ang kailangan po natin, mga kapatid, walang iba. Ang ating pinakamamahal ang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, makamtan mo man ang lahat ng kahangyaan sa mundong ito, subalit yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Ikaw na yung pinakamayaman, lahat mayroon ka na. Subalit, yung kaluluwa mo naman, mapapahamak. Bakit? Dahil wala kang time sa nagbibigay ng buhay. Amen. Wala kang time, wala kang oras na ibinigay sa naglalaan ng kanyang ipinangako na kaligtasan. So, kailangan natin ang Diyos. Kaya, dahil kailangan mo ang Diyos, dapat kang lumapit sa Diyos. Hindi naman po pwede na ikaw yung nangailangan tapos ang Diyos pa yung lalapit sa iyo. Di ba? Natural, kung sino yung nangailangan, siya yung lalapit. Lahat tayo masabi personal. Pero, huwag mong kalimutan, nilikha ka ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat ikaw yung lumapit sa Panginoon. Amen? Ikaw yung dapat sumunod sa Panginoon. Okay. So, dito po, mga kapatid ko, sa tinatawag na sa pangalawang puntos po natin, yung maniwala ka sa Diyos. So, kailangan po natin dito yung gawa. Dito sa Hiligay, anong tawag niya? Buhat. Himo, no? So, yun yung kailangan po natin. Para maging buhay at maging makatotohanan yung ating pagsabing naniniwala tayo sa Diyos. So, kailangan po natin ang gumawa tayo para sa Panginoon. Alam niyo po ba kung anong gawa yun para sa Panginoon? Ito, yung ginagawa natin. Every Friday, nandito tayo sa gawain ng Diyos. Every Sunday, nasa gawain tayo ng Diyos. Araw-araw, nananalangin tayo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yun po, mga kapatid ko, ang mga gawain
makadiyos at ikaw ay napalapit, palapit na palapit sa Diyos. Amen? Kasi nung panahon ni Eva at ni Adan, ang pagitan ng tao, kasi nipis lang ng papel. Ha? Nung panahon po nila. Pero ngayon, ano ang nagpalayo sa atin? Kasalanan. Ayan. Okay. Basahin muna natin. Ang sabi po mga kapatid ko ng Isaiah 59, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Isaiah 59, ang talata po ay 1 hanggang 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas at ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakublik ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayan, malinaw po yan. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya kahit sabihin pa natin, kilala mo ang Diyos, ikaw ay nakakilala sa Panginoon, subalit ang sabi ng banal na kasulatan, ang siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos, yung ating kasamaan, yung ating mga kasalanan, yung ating mga kalikuan, yung ating mga kasinungalingan, yung ating mga pagkukulang. Amen? Gusto mong iligtas ka ng Diyos. Hindi ka mailigtas-ligtas ng Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Gusto natin pumasok ng langit. Hindi ka papasok ng langit dahil sa iyong kasalanan. Di ba? Ngayon, kung gusto mong pumasok ng langit, so kailangan mong lumapit sa Diyos. Kailangan mong sumampalataya sa Diyos. Kailangan mong maglingkod sa Diyos. Kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Tama? Oh. Yun yung batayan para maligtas ka. Kasi sabi ng Biblia, hindi lahat na nagsasabing Diyos ko ay papasok ng langit. Hindi ka na nagasiling Ginoo, maluwas. Sino ang maluwas? Ang nagatuman sa kasuguan, sa kabubuton, sa atong amay na ato sa langit. Amen? Kaya, hindi basihan, mga kapatid ko, na kahit sabihin pa ng tao, lagi naman akong tumatawag sa Panginoon, lagi naman akong nananalangin sa Panginoon, lagi naman akong sumasamba sa Panginoon, ligtas ako. No, hindi basihan yon. Tama yon. Subalit, hindi mo po pwedeng angkinin na yun, naligtas ka na. Dahil, kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka nabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. Sabagat ang kaligtasan ay nakabase kung paano tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hello? Amen. Ang sabi po, mga minamahal ko, mga kapatid ng banal na kasulatan, hindi mahina ang pakinig ng Diyos. At hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi ka abutin. Hindi mahina ang kanyang pandinig para hindi marinig yung pananalangin mo, yung pagtawag mo. Ang dahilan kung bakit hindi ka mailigtas, ang dahilan kung bakit hindi ka dinidinig ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Amen. Lahat tayo magsabing amen. Amen. Okay. Paano tayo mapatawad sa ating mga kasalanan? Maghinulsod. Ayan. Magsisi. O sino din nakapaghinulsod na, taas ang kamot? O yung hindi nagtaas ng kamay, maghinulsod na kamot. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, sa Gawa, Kapitulo 2, ang talata po mga kapatid ko ay 38. Ang Gawa 2, ang talata po mga kapatid ko ay at least 19. Ganito ang sinasabi. Gawa Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon.
Di ba? Alinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan. Maghinulsol ka mo. Sino rin naghinulsol na? Taas ang kamot? Ang hindi pa nagtaas ng kamot, mga kapatid, maghinulsol ka. Maghinulsol ka kay ginsiling sa banal nga kasulatan para mapatawad ka, mapasaylo ka sa imong nga sala. Amen? Nang aminin mo ba? Lord, nagkamali ko, nagkasala ko, nag-isip ko ng malain, sa akong isig kapariho, di ba? Nakapagpintang, nabuyayaw mo siya. O sala ba na? Lahat tayo masabing amen. So lahat ng kasalanan, mga kapatid ko, ihingi natin ang tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng masama na hindi maganda, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Di ba? Ang gusto ba natin humingi ng tawad sa Panginoon? Lahat tayo gusto, praise Lord. So ngayon, mga kapatid ko, yung lahat ng mga humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon silang tanda. May tatak. Hello? Mayroon silang tanda, patunay, mga minamahal ko, mga kapatid, na sila mga ginpasaylo sa Ginoo, sila mga karapat-dapat na iligtas sa Ginoo. Amo na sila, mga minamahal ko, kapatid, ang mga tao, mga ginapasaylo sa Ginoo. Amen? Ginsilin sa Biblia, kung ating mabasa, mga minamahal ko, mga kapatid, sa Episo, Kapitulo 1, ang talata po ay 13, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Episo, Kapitulo 1, sa 13, ganito ang sinabi. Na sa kanyang kayuhin anak naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula ng kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Mayroong tatak ng Espiritu Santo na ipinangako. So yung pagkahinig kasi ng salita ng mahal na Panginoon, ito yung nagtuturo sa atin para tayo po ay mamuhay na may takot sa Diyos. Amen? Yung marinig mo yung salita ng mahal na Panginoon, yung mga pangungusap ng Diyos, yung mga paalala ng Diyos, pag nagbubukas ka ng iyong Biblia, makita mo yung mga paalala ng Panginoon, yung mga salita ng Panginoon. Pag nakita mo yan, mga minamahal ko, mga kapatid, so humihingi ka ngayon ng tawad sa mahal na Panginoon Diyos, at doon mo makikita, mga kapatid ko, yung mga promise ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano yung promise niya? Ano yung pangako ng mahal na Panginoon? Buhay na walang hanggan. Pero sino dito yung gusto sa buhay na walang hanggan? Taas yung mga. Dalawa yun. Dalawang buhay. Dalawang buhay. Buhay sa piling ni Satanas. Buhay sa piling ng Panginoon. Diba? Dalawa lang naman yung pagpipilian ng tao. Pag sa piling ng mahal na Panginoon, so natural, mga kapatid ko, dito po, sasalain ka. Sasalain ba? Ha? Kasi wala akong papasok doon sa langit na makasalanan. Lahat ay magsabing amen. Ha? Sasalain ka. So dito pa lamang sa lupa, mga kapatid ko, liligligin ka na. Sasalain ka na. Ha? Sino dito nakaranas ng salaan? Ano yung sinasala ninyo? New. Yung katas. Diba? Bakit niyo sinasala? Kasi ayaw niyo noong sapal. Lahat ay masal personal. So ngayon, ang gusto natin, mga minamahal ng kapatid, malinis. Ayaw naman ng Diyos na mahumi. Diba? Ang gusto ng Diyos, malinis. Kaya ang langit, bagong langit na nihanda ng Diyos, ay lugar para sa mga taong matuwid. Malinaw po yan. Malinaw po yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi po para sa mga taong makasalanan ang langit, kundi para sa mga taong matuwid. Pero sabi ng Biblia, walang taong matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Lahat tayo magsabi ni amen.
Pero yung langit na ipinangako ng mahal na Panginoon, parang kanino? Parang kanino? Para sa mga taong matuwid. Sigapin natin mga minamahal ng kapatid na maging malinis at matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen? Okay. Ang sabi dito sa 2 Pedro, Kapitulo 3, ang talata po mga kapatid ko ay 13. Ang sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Malinaw po. Lahat ay magsabing amen. Sino yung tatahan doon? Bagong langit at bagong lupa na inihanda ng mahal na Panginoon para sa mga taong nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos. Wala akong papasok doon mga kapatid na masama. Amen? Kaya ngayon, kung masama ay nagagawa tayo masama, so hindi ka papasok doon. So ngayon, kailangan mo para pumasok ka doon, mga kapatid ko, humingi ka ng tawad sa mahal ng Diyos at huwag mo nang balikan kung ano yung pinagsisisihan mo na ginawa mong masama. Tama? Huwag mo na ulit-ulitin. Kasi hanggang inuulit-ulit mo yung paggawa ng kasalanan, sisi ka ng sisi. Hingi ka ng hingi ng tawad sa mahal ng Panginoon. Lord, ayaw ko na itong gawin. Hindi ko na itong gagawin. Pinagsisisihan ko na ito. Tapos kinabukasan, ginawa mo naman ulit. Ayaw ng Diyos yung paulit-ulit na pagsisisi. Pag tayo po'y nagsisisi sa isang makasalanan, huwag na nating ulitin at huwag na nating balikan. Amen? Sino dito nakakilala ng aso? Amen. Sino dito may alaga ng aso? Pasensya na po doon sa mga kumakain. Amen. Di ba yung aso, mga kapatid, nandahan niya. Yung aso, pag nagsuka, maya-maya, babalikan nila. Tama? Ganun din yan. Yung mga taong, Lord, patawarin mo ko sa aking pagkakasala. Tapos maya-maya naman, mga kapatid, ginawa niya naman. Yan. Katulad ng aso. Ayaw naman tayo maging tulad ng aso. Pag naghinulsol ka na sa imong nahimong kasala, so hindi mo na siya pa balikan. Hindi mo na siya tunlon. May naalala ko din. Huwag na. Lahat tayo mo sa personal. Okay. Eto. Sabi po, maminamahal ko mga kapatid, dahil meron kang tatak ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, patunay po yan na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kapag yung banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, patunay po yan na ikaw ay para sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huli, last, mga minamahal ko mga kapatid, wala ng hatol ang mga nakay Kristo. Amen. Ito kasi kulang kasi po mga kapatid ko yung sinabi po dito sa Tagalog ng Roma. Yung sinabi na kasi dito sa Roma, mga kapatid ko, kulang. So ngayon, ang sabi dito, mga kapatid ko, kung ating pong mabasa, sa 8, sa 1, ang sabi dito, ngayon ay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ayan, yan yung sinabi lang dito. Mga minamahal kong mga kapatid. Subalit, kung atin pong itutuloy-tuloy yung basa, mga kapatid ko, at kahit sa English doon po, kompleto po doon. Na sinabi po, mga kapatid ko, kung ikaw ay namumuhay sa Espiritu, wala ng hatol. Kung ikaw ay namumuhay na kasama ang Panginoon, ay wala ng hatol. Kung ikaw ay naging tapat sa Panginoon, wala ng hatol. Amen? Yun yung patunay. Sapagkat pag tayo po'y nagsasabi lamang na tayo na sa Panginoon, subalit gumagawa pa rin tayo ng masama, patunay po yan na hindi mo kasama ang Panginoon. Amen. Patunay po yan na hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo kasi kilala. Pangalan lang, maaaring kilala mo. Pero hindi mo alam kung ano po, mga kapatid ko, yung pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon na nais ng Diyos sa isang mananampalataya. Amen. Amen? So ang kailangan po natin, mga minamahal ko kapatid, ay pamumuhay
na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo pinamumuhay na kasama ang Diyos, ibig sabihin, hiwalay tayo sa takbo ng mundo. Amen? Alam naman po natin ang mundo, mga kapatid ko. Puro kalaswaan, puro hindi magaganda, mga kapatid, yung ating nakikita ng mga puro immoralidad, mga kapatid ko, nakikita natin sa mundo. Subalit, kapag ikaw ay nasa Panginoon, pamumuhay na dapat makadiyos at hindi makamundo. Amen? Yun yung mga wala ng hatol. Lahat tayo magsabing amen. Gusto ba ninyo pumasok sa langit? Gusto ba natin pumasok ng langit? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, papasok ka ng langit. Yung langit ay lugar para sa mga tao nagsisikap na maging banal at matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Lahat tayo magsabi, praise God. Dahil gusto natin ang langit, mga kapatid, at wala ng hatol para sa inyo. Ano yung kailangan natin? Dapat maging, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, dapat ikaw ay tapat. Amen? Ikaw ay masunurin na anak. Lahat tayo magsabing amen. Ikaw ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. At ikaw ay nanatiling naglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo magsabing amen. Kaya sa gabi ito, mga kapatid ko, hindi man tayo karapat-dapat, pero dahil sa biyaya, sa awa, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay pinapaging dapat tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ganang ating wala tayong magagawa. Amen? Dahil sa biyaya, dahil sa awa, dahil sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkakamali. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay umibig sa atin, nagmahal sa atin. So kinakailangan natin suklian, tumbasan, mga minamahal na kapatid, ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinadama niya sa bawat isa sa atin. Sa ginagawa nating paglilingkod sa mahal na Diyos, yan ho, mga kapatid ko, ang isa sa mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, nais ng mahal na Diyos na kilalanin natin, aminin natin ang ating mga pagkakasala. Nais ng mahal na Diyos na talikuran natin ang ating mga kasalanan. Nais ng Diyos na ito po'y ating pagsisisihan. Nais ng mahal na Panginoon na tayo'y magparinlo. Nais ng mahal na Panginoon Diyos na linisin natin ang ating mga puso. Nais ng mahal na Panginoon Diyos na makapasok ka sa Kanya kaharian. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon.